Actually, pag natapos na namin yung 2 days na free day ngayon, sir, nakaalat sa luya. So, nagsasako sila Hindi ng luya. magluya yung 1 day. Tapos pwedeng mag-ano yung natin. You will be surprised. Actually, lahat ng mga tagilid na ganun dyan, pwede. Imagine mo kung isang weekly may ano ka, kung magugulat ka. Ang dami na rin. Kasi itong hindi naman na-maintain. Ilan ang nabibigay na... Meron na, di ba? Yan pa kaya na... ganun pa rin naman eh. Sineryoso mo lang, pero ganyan pa rin. Ganyan pa lang siya. Every king nanay ko, magbaba ka na ng saging. Kung meron na, kaya yung puso ng saging gugulay sa bahay. Yun na yung ano. I'm Miguel Cadiz from AMC Farms here in Pinugay, Baras, Rizal. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Pero ang lahat natin kailangan pakainin. Halos kalahating half ng population pa rin ng talaga sa gutom. Yan ang inaano ko. Marami tayong kailangan pakainin eh. Na in a way, kasi siyempre nandiyan yung market mo. Ang problema, kaso ang problema, yung ano kasi, paano makarating, kaya nangyayari yung ganun, yung oversupply. Actually, hindi naman talaga oversupply yun eh. Ang nangyayari, hindi kayang i-consume ni Metro Manila. Yung mga... Lahat ng tao, ang alam nila, ang market Metro Manila lang. So yung tomato na yun, kung sana may way na makarating ng Visayas, Mindanao, hindi sana mag-oversupply yun. Pero yung trader kasi ang nagdadala sa Metro Manila eh. Yan lang naman ang gusto niyang gawin. Yun ang ano niya. Kasi doon, solve na siya doon eh. Dapat sa gobyerno ang gumawa ng way para makarating doon makarating sa ibang lugar. Kaya nga kahit paano, pasalamat na rin ako dito pa lang, inukuha na naman. Kaya okay na yun. Kaya ang business model mo, little of everything. Hindi madami. Hindi madami. Kasi mas mataas pa ang presyo dito kaysa doon sa puntahan ng mga bagsakan. Mas mataas nga. Bagsak talaga presyo doon. Kasi kung anong presyo sa Metro Manila, ganun din presyo dito eh. Baka nga mas mataas pa eh. Kasi noon may kausap ako sa Commonwealth. Kilala ko yung may-ari ng Commonwealth Market. Ganun din ang ano nila, ang basayan namin sa Balintawak. Oops. Kung anong presyo sa Balintawak, ganun din presyo namin dito. So kung bagsak talaga sa Balintawak, teka, maapaw na ang water. May na-feature ako dito sa Baras na magaling na farmer. Tingnan mo yung mga series ko ng Baras episode. Baras Rizal. Anong mga tanim niya, sir? Ano siya? Integrated siya. Orchard siya eh. Rambutan. Guyabano. Meron siyang vegetables. May vegetable siya. Meron pa rin siyang vegetables. May vegetables siya. Organic siya. Ang ano niya. Check mo. Magaling siya. Anong pangalan, sir? Ano siya? Ang market niya, ang title niya parang dating
MRT driver, something like that. Yan, pwede kang kumunik sa kanya. Alam mo ang market niya, restaurant lang dito sa Baras. Kumbaga farm to ano din. Oo. Ito, MRT company driver. Magaling yan. Nawalan ko nga rin. Baka dito lang din sa ano yun, sa hindi kaya. Malapit lang yan dito. Nga lang dito eh. Ibang barangay, hindi ano. Na- 5 months na, no? 5 months ka na Yes, dito sa farm. At nag-start na rin unti-unti, may unting harvest na. Yes, meron Okay, na so siya. paano mo yan na-manage? Paano ka naghahanap, sinong bibili? Sila bang pumupunta rito? Paano kayo nakikipag-deal with them para ma-maximize mo supposedly yung income? Yes. Actually, nung unang harvest namin, nagsimula kami sa mga kakilala lang dito. Sabi ko, gusto mong bumili. Benta. May bit-bit silang dadalhin nila sa palengke. May bit-bit silang mga supot ng mga sitaw. May dumaan na parang biyahero. Saan galing yan? Pwede bang bilhin yan? Tinuro na kami dito sa farm. Actually, kakasimula nga lang talaga. And apparently, madami din pala talagang umiikot dito. Ang tawag ay biyahero nga. Pero instead of going to Manila, instead of going to other near Manila, dito talaga sa community. So dito lang din? Dito lang din. Bali, mag-message sila o meron ba kayong pitas ngayon? May pitas kayo bukas? So ina-advise namin sila kung kailan ang pitas sila nang kukuha Pupunta dito na sa dito. So literal na farm gate. Okay. Kumusta yung relationship na yan? So Paano far, ka nakapag-deal sa kanila? well, may basis tayo ng price. Siyempre, meron tayong ang basis natin, mga trading post. Ano bang trading price ngayon sa yun talaga magiging basis. And at the same time, katulong mo din sila dahil sila ang taga-distribute mo ng produce So, kami, pag mababa presyo, mababa talaga. Pag mataas ang presyo, hindi naman din nila pinagdadamot na mataas ang presyo. O ganito ang kuha. Very transparent naman kami sa isa't isa. Yun ang ma-maintain namin yung tiwala between us, the producer, and sila na trader. So, yun ang importante. Kasi hindi naman forever na mataas ang presyo. Hindi naman din forever na mababa. So, kumbaga, bigayan lang pagdating sa So, Miguel, hindi ka binabarat? Hindi naman, sir. Hindi naman. Hindi ka nagpapabarat? Hindi naman din. Siyempre, ang hirap ng hibe mo, igising ka na maaga para, di ba, bantayan yung mga tanim mo, tingnan mo yung na-feel ko kung ano yung nararamdaman ng mga farmers na talagang binabarat talaga. Sin talagang talaga ako dun sa ganun What's your advantage with other farmers? Bakit hindi ka pwedeng baratin? Well, number one is, madami naman akong pwedeng pagdalan ng produce. I can easily transport the produce to Metro Manila. May mga buyers din naman ako doon. Number two is, ang namin dito talaga is yung, kumbaga kami na mismo talaga alam namin yung hirap talaga ng aantayin mong tumubo yung tanim, aalagaan mo. And third is, kumbaga, yun nga, bigayan talaga yan between the trader and the producer talaga And ang isang advantage mo dito sa location mo, na nagbe-base ka ng presyo doon sa trading post, pero hindi ka kasama doon sa nakipagtawaran doon sa trading post. At ang presyo mo ay kung ano yung current price dito na sa community, na ang basis ay nanggaling sa trading post, therefore mas mataas na yung presyo dito. So hindi lumuwas yung produkto mo, mas mataas ang presyo. Tsaka din dito na yung yung consumers So kumbaga hindi na babiyahe yung to get the produce Unlike sa ibang lugar kasi na ibababa pa ng bundok para makarating sa dito. If you look around the farm, you have subdivisions, you have subdivisions all around
na nandyan na yung consumer. So, hindi na sila mahirapan magbenta. Hindi na sila makipag-compete na ibenta yung produkto nila sa ibang lugar. Dahil dito meron na eh. So, ilang percent ang it translate to how many percent ang higher yung profit? Siguro, sir, around, sabihin natin kung ang presyo sa trading, nasa mga 30 pesos. Dito, ang presyo sa amin, 50. Medyo malaki din So, bibilhin ni trader ng 50. Ibebenta niya ng how much? Pagdating na dyan, pinapatungan lang nila yung mga 5 to 10 pesos. Maliit lang. Maliit lang. Maliit lang ang dahil sa palengke, pagdating niya, 100 na yan. Yun ang doon. Talagang ang gusto rin niyang ibenta na mas mura. Tsaka mas mabilis. Mas mabilis. Mas mabilis. Ang nga nila, madami silang iniikutan na farms eh. So, kumbaga, tapos na sila umikot dito, punta naman sila sa akin, yung pambenta nila. Basta maikot lang nila, meron silang daladalang pwede ibenta, okay na sila doon. Hindi na sila yung, dito, biyahero dito, hindi naka-jeep, yung mga malalaki. Dito, mga naka-tricycle lang sila. Unique, no? Very unique. Unique yung, yung sistema. Mga na yung, buko mo. Yun nga sir, ito mga galing bata, butuan. Butuan pa. Minsan, may paminsan-minsan dragon fruit. Itong lahat ng mga ilalim ng pwede nga luya talaga sir. Diyan sa ilalim yung mga sako-sako. Ito na yung, ang kwento dito sir, di dumating na yung seedling, ang nagagawa pa lang kalahati. Di tinanim na muna namin kalahati abang ginagawa pa yun. Ngayon, hindi pantay ang tubo. Ito yung naunang tanim bago to dun sa baba na Ilang months na to? 3 months na sir. 3 months. Meron ng pailan-ilan na malaki bunga. ha? Yung nga pailan-ilan ng bunga. Tama, yan ang pinakauna namin eh. Itong yung papaya sir, pag di mo nakikita, lumalaki. Pag araw-araw mo nakikita, parang hindi lumalaki. Kaya ang pinaka nakikita ko talaga siya, uy, lumaki. Pagbalik ko galing weekend. Kasi na. May mga bunga na yun po. Meron na sir. Ito, dito yung may mga bunga na. 3 months, may bunga na? Yan, ito. Yung mga pailan-ilan na. Nang may pera na. Pang lang. Ano to Miguel? Nag-skip ka? Masyadong close, no? Hindi. Binutasan talaga yan sir para sa compost. Dyan mo ilalagay. Nilagay ko yung compost dyan. So tayo ng manok dito na. Yung process na tayo naman. Nabilad na sir. Medyo lasing yung yung pagkakatanim kasi nga nauna yung isa eh. Hindi pantay-pantay. Dapat Pag sinilip galing sa taas, isang diretsong ganun. Pero minsan may iba malapit. May iba na Meron sir, may mga bunga na. Merong wala pa. Ayun sir, meron ng mga malalaki na. Malalaki ng bunga. Ay, marunong ka na magtining. Tining, sir? Ano yun? Pipiliin mo yung bunga. Yung, pag kung ano yung maganda, para lumawag siya. Kasi yung space nga eh. Minsan hindi na siya makapag dapat ito, ganyang stage, tinitin na yan. Ganyan pa lang. Para hindi na lumaki yung hindi kailangan. Hindi ko alam exactly yung principle ng paano magtining. Ito ata yung pinakauna eh. Medyo mahaba-haba na yung bunga. May part talaga dito na mataba ang lupa. May part na hindi masyadong mataba. Ito sir, madami-dami na rin. Ayan o. Sober. Meron akong meron akong na-feature na papaya sa South Cotabato. Panoorin mo yan. Sige, Dole, Dole variety. So, contract growing sila. So, pinakita niya paano magtiling. Paano magtiling. Ano yung mga
Ano yung Siyempre, tatanggalin? unang tuwa, tatanggalin mo yung bunga. Di ba? Tagal-tagal mo inantay, Gaya 3 nito, buwan. deform. Ito nga. Na ano, Oo. Yan, candidate na yan. para hindi na sayang yung nutrients No. na napupunta lang doon sa ano. Ito na rin mga ano. Gaganda naman ah. Dami na, no? Sa bagay, ano ka naman pala, table fruit ka naman eh. Hindi naman Siyempre kay panggulay. Dole, si Dole kasi Oo, mahigpit. mahigpit sa mga standards nila. Kaya yung may mga ano pa lang. May nakakita ko sir, yung mga grabe talagang deformities ng papaya na ano, talagang alon-alon, ganyan. Parang sabi pag ganun, kulang sa ano eh, nutrients eh. Parang boron ata ang kulang eh. Italy sir. Wala, may ano nga. Ito sir, kaya siguro mataba dahil naagos yung ano, pataba papunta dito. Pupunta rito. Ito, madaming mga bunga. Itong part na to, ang madaming bunga. Yung sa taas, medyo wala pa eh. Na ano. Hindi ako siguradong bigala, pero ang pagkakaalam ko na dapat ang orientation mo, hindi pa ganun yung ano mo. Yung kapag ganun, para yung tubig Oo. na ano. Tapos, meron ka lang bubuksan na doon sa bababa. Parang yung tubig mo, kasi ang pagkakasabi pag ganito, malakas masyado pagdating dito. So, pero pag ganyan, pa-kontra ka, tapos may exit lang siya. Yung water, bago siya makarating doon sa dulo, nadaanan. Kumbaga sulit ang tubig. na ano na siya, na spread siya. Pati pataba yun, nag-spread na rin. Ito pala yung mga malalaki. Yan na yung creek. Ito na yung parang creek, sir. Ay, may gabi, oh. Madami. Na-try mo na yan? Nakakain yan? Yes, sir. Pinamimigay ko lang dito pag may humihingi. Ito, yan. Yung part na yun ang nalulubog ng tubig. Yung sinasabi ko sa'yo, yung pati yung gabi, pinakikinabangan niya. Pagdating doon sa baba, ang gabihan. Ito na yun. Tsaka matatabad na dahil yung tubig na run-off galing dito. Ela, pang laing ba yan? Opo, green yung yung tangkay. Green? Pang laing yan? Oo. Ang dami yung... Hindi kaya yung wild lang yan? Kasi yung wild, yung Makate. Makate. Hindi, kinakain nila yun. Direct kasi hindi mo yung ilalim, hindi brown. Brown yung yung sinasabi nilang wild na Makate. Hindi naman, kasi kukuha sila dito ng Kamakain sila. ng dahon ng gabi. Ito, hanggang dyan na lang sa amin. So, meron dyan pa Sa dyan. inyo pa yan? Yung Ito, swamp. swamp. Itong swamp na to, sa iyo to. Isa pang possible na taniman pa yung dito sa side na to. Na masukal pa, hindi pa namin na So ito nalilinis. masukal din dati to? Ito, dati, puro talayban. Talahin. Ang So nito. dating natamnan na? Wala pa. Lahat yung mga nandyan, mga hindi pa nataniman sir. First time nila First time. na mataniman. Nakalimutan natin yung sombrero na. Nagsasabi nga sa mga ilalim, pwede luya. Dito. Diyan, sa gitna, luya. Pero in-approve naman ni Paengka mo to. Ang problema dun sa kanya kasi, nag-waterlag. Yung kanya. Kaya ito medyo mataas yung plot na to, 32 eh. Para hindi mag-waterlag. Kasi flat yung kanya eh. So medyo mababa yung sa kanya. Ito kasi mano-mano yung plotting, yung nito, paggawa ng plot. Sa kanya kasi equipment. Yun ang standard na size ng plot.
Ang sabi niya sa akin, mas maganda yung mataas gawa ng hindi malulubog sa tubig. Usually, meron siyang part doon na nalubog, kaya puro fungkus, nag-ano. Meron ako dito, sir, nagsuwi 3 Saan? na doon sa kabilang side. Punta natin. Tingnan natin. Ilang square meter tong papaya dito? Sir, Ilang square meter to? ito nasa roughly around 1,400 square meters. Ang napagkasya ko dito, sir, nasa 318 na papaya. Ba't hindi si Paing araw-araw umuwi na Quezon City? Sabi niya sa akin, pag meron kang pamilya, huwi ka talaga. Natutulog din ako sa kanila eh. Talaga? Nag-overnight si Kuya Paing doon. Dito ka muna sa amin. Kwentuhan muna tayo. Meron kasi may time na malakas yung hangin, nabali. Oh. Tapos nagsuwi ng 3. Sir, may tali ha. Naka-drip ba to? Hindi sir. Mano-mano. Ayun, pala. Ah. Nagsuhi ng 3. Sabi, titignan pa namin kung anong Kung bubuhayin. bunga. Wala pa bunga. Wala pa. Kung ano pa lang bubulaklak. Ayun, nandun din yung isa. Sir, ano ka? Ay, nagsuwi ng 3 nung nabali. Tinitingnan nga namin ni Kuya Peng, ano kaya baliin muna kaya natin lahat? Nabali yan ka na ganyan. Nagganyan. Nagsaka. Tapos medyo maano pa yun doon, pataas. Doon ko nga binabalak, sir, kalamansi. Sa side na yun. Pero unahin mo na yung saba. Yun nga, sir. Actually, kung Kalamansi. planting materials, meron naman ako dyan. Ang dami-daming tudling dyan na ililipat mo lang. Lipat-lipat mo. Maganda yan, sir, pag papasok ng tag-ulan. O kahit hindi tag-ulan. Papasok ng tagulan. Hintayin mo. Para mabuhay yung mga... Massive planting ka nung tagulan. Bawat, magtira ka lang ng 2, 3. Lahat, lipat mo lahat. Yung medyo malaki, pwede maputulin yan eh. Tutubo sa gitna ulit yun, di ba, sir? Ng ano... Yan ang yan ang immediate. Hindi ka nagagastos. Yun nga. Tapos yung labor mo, nandiyan naman. Existing na. Kaya baka hindi mo na magdagdag ng siguro ng module pa muna. Yan na muna yung i-maintain kong module. Tapos yung ang luya, tsaka yung saba. Ang kinukuha na kong planting material, taga-Tanay. Yung Ng luya, laki lang taniman yan, 3 hektare eh. ng luya? Kaya nga para siyang, pag gusto niya mag-withdraw sa bangko, okay lang siya. Mag-withdraw lang siya, ibebenta na niya. Talaga? Interesting. Ang partially shaded din na lugar. Kaya dun sa tree line dun sa baba, bala ko dun maglagay ng mga poste ng paminta eh.
hopefully okay. Kaya lang 2 years pa nga. Waiting time. At sa bagay, bata ka pa naman. Kaya mo nagmamadali. Na, Pero yung isa ba na talaga yan? No season. All year round. No planting material. wala nga eh. Kahit wala No kang maintenance. ina-apply ng mga kung ano-ano. Search mo, ilan ang kayang itanim sa 1 hectare? Na saba. Tapos, yun lang yung ikalat mo. Kahit tag-init, nag-ano pa rin siya eh. Produce pa rin ng... Babagyo. Tubulit. Very ano na dito yung amoy ng papaya. Noong una, wala pang ganyan. Yung simoy ng hangin. Okay. Natapos na tayo sa marketing, natapos tayo sa management ng farm, management ng tao, finances. Kumusta? Hindi ba yan financially draining yung unti-unting dinidevelop mo yung farm? Actually, yung cost dito kasi medyo front load dahil ang magastos dito would be the land preparation. So yung mga nakikitang plots na nakita niyong plots is mano-manong ginagawa yan. Siyempre wala naman mahalang equipment na ano. So itong ano na to, front load ang cost natin dito. But itong mga plots na ito, mapapakinabangan mo ito for more than a year, 2 to 3 cropping cycles. So ang cost ko dito sa land prep, dinidivide ko na yan doon sa buong cropping cycle na nung mga modules kung tawagin namin dito. O somewhat, mapaano namin ito. I don't think it's not that ano naman. Yun lang naman ang pinaka-major cost mo talaga eh, yung land preparation. Everything else, planting materials, medyo hindi na siya ganun kasakit when it comes to financial Okay. Yun bang puhunan mo for this cropping cycle? Bababawi mo siya within this cropping cycle or babawiin mo pa siya doon sa next cropping cycle ulit? Nakadepende yan. Siyempre, nakadepende tayo sa presyo ng Pero hopefully, itong mabawi na natin dito sa cropping cycle na to. Sa papaya, sa kamatis. So very tayo sa sa naka-base din talaga tayo sa... Ang pinaka pwedeng gawin lang natin is, as a farmer, tumaas yung yield natin. Tumaas yung produce natin. Yun ang pinaka the best way na pwedeng gawin lang ng isang farmer. But the rest talaga, naka-base na sa kung paano pricing ngayon ng vegetable. Pero based on hopefully, itong natin is bawi to sa sa yung initial natin dito na bababawi mo. Mababawi natin. Okay. Dadagdagan ko lang yung sinabi mo na patataasin mo yung harvest. Dami ng ma-harvest, no? But at the same time, aside from, kasi yung price, wala eh. Hindi tayo may control dun Okay, hindi tayo may control nun. I think, maganda rin isama na, I think you have to minimize your cost. Yes, definitely. Yun ang isa sa mga din talaga namin, lalo na when it comes to, yung mga inputs naman namin dito is very, in a way, nagdedepende talaga based on the situation ng as long as ma-maintain mo yung crops mo na maganda, hindi ka masyadong madadaming ilalagay kasi usually may level of lang na ilalagay tayo na inputs very naman ang protocols namin would be very much calculated naman based on the needs talaga on the plant. So syempre ando na rin yung yung mga timing ng pag-pruning ng mga dapat tanggalin doon sa plants para mas ma-maximize niya yung nutrients niya, na mag-focus doon sa fruiting, mag-focus doon sa pag-flowering, di ba? Yun naman din talaga isang way of maximizing cost talaga. Kaya nga mas talaga pag very hands-on ka eh. As in talagang hindi mo, kumbaga ma-miss mo lang ng 1 weekend medyo alanganin na. Kaya talaga dito everyday talaga
iniikot, kailangan silipin kung kamusta yung mga tanim, anong kulang, para ma-avoid mo na yung extra cost of, kailangan nating ayusin kasi dahil ganito na yung sitwasyon ng tanim, di ba? Yun na yung ano doon, sir. Okay. Miguel, since andito ka na for 5 months, mukhang ini-enjoy mo naman yung ginagawa mo, masasabi mo ba na ito na talaga yung career mo or baka magbago pa isip mo? Well, so far ito nakikita kong career. Although ano naman tayo, nasa business tayo. Siyempre kung anong lumabas na opportunity, pwede natin i-grab na kunyari related sa farming din. Meron naman tayong available land na di lang naman ito talaga. Pero sabihin natin 80% nandito sa farming and then the rest mga kunyari may opportunities na dumating, kailangan ng ganito, may opportunity na magtayo ng tindahan or whatnot, why not grab it, diba? Sayang naman din. Okay. Lesson na natutunan mo dito? Pinaka-lesson na natutunan ko dito? Well, very mysterious ang nature. Kumbaga, we can only do so much. And nakasalalay pa rin yan sa nature. Kung anong, well, lalo na ngayon, magtatag-init. Medyo parang napaaga yung tag-init. We have to adjust talaga on how the climate is. Nagugulat kami ngayon na pagdating pa lang ng November, wala nang ulan. Di ba usually pag ganyan, mga February, January pa. Ngayon medyo napapaaga. So, natutunan din namin to adjust, to adapt doon sa environment natin. What is it? Yung environment ngayon. And siguro, isa pang pinaka natutunan ko is sobrang amazing lang how nature works. Kung bakit nagkakaroon ng bunga yung tanim, yung very dati kasi hindi natin alam yung mga ganyan, ibibilin lang natin sa grocery, nagluto lang natin sa bahay, yun na yun. Pero nung nakikita ko kung gaano ka intricate pala ang pag-produce ng talong, ng sitaw, ng kamatis, mas na-appreciate ko lalo ngayon yung pagkain na meron sa pagkainan. Kasi hindi siya biro gawin, in a way. Yun yung isa sa mga natutunan ko rin, mga realizations ko while doing farming. And talagang yung mga nakahain sa pagkainan natin, pinagtugot pawis yan ng mga farmers na talagang buong buhay nila yung sarili nila into putting food on our table. Kasama ka na doon? Hopefully, masama tayo doon. Hindi pa ako official member eh. Nagsisimula pa lang eh. Pero, diba, na-appreciate ko yung mga farmers. Okay. You think kailangan ng mas maraming farmer na katulad mo, yung mga mas bata? And why? I think kailangan. Konti pa lang din ang nagve-venture into farming at an early age. Kadalasan ang mga farmers natin medyo may edad na. And we have to secure our food supply. Lalo na sa Philippines. Yung food security number 1 talaga dahil ang dami nating lupa na pwedeng taniman. Na hindi lahat ng tao na nakakita na, pwede pala itong dahil ang natin dito, hindi matigil yung natin, yung mga kung sino man yung nagtatanim ng kung saan nagagaling mga kamatis, mga dapat continuous. Kailangan ng next generation of farmers na ma-improve. Actually, mga next generation, meron silang mga idea. Feeling ko madaming ideas on how to improve farming na may apply natin para ma-maximize natin yung etong farming natin, farming community natin, ma-maximize natin yung mga produce. Okay. Miguel, final word, i-inspire mo yung mga audience natin.
inspire kayo. Paano ba natin inspire? Anyway, kakanood ko lang din naman ng agribusiness eh. Dami ko napanood kasi na Sir Buddy na there's a possibility na pwede mag-venture. Actually, you don't have to own land to venture into farming. You can rent. Madami pa rin naman na nagpapaupa on a annual basis ng lupa to farm. And then when it comes to learning, marami naman tayo, nandyan naman ng YouTube. Or better yet, okay lang ba sir, i-plug ko yung pwede silang din, farming school, na kahit short courses, merong si Kuya Paeng Natividad sa Bukid de Raya. May klase siya this coming January. Na-feature na rin ni Sir Buddy si Kuya Paeng eh. So, doon ko lang din na yung farming. Actually, di ba nga nung una, dapat Airbnb or farming. Medyo nasway ako into farming. So, yun. Madami naman tayong pwedeng magturo sa atin. Madaming pwedeng gumabay. Iba rin ng nagtutulungan. Lalo na yung mga farmers, di na madadamot yan. Tuturo niya nila sila yung techniques eh. Kung paano ba ginagawa ito, paano ginagawa ito. Masaya din ang community ng farmers. So, sa mga taong gustong to go into farming, there are a lot of ways to start it out. Doon lang din naman ako nagsimula. Tunood lang sa mga Okay. I-shout out natin si Sir Paeng Natividad. Mga kaklase ko pala sir, madami din ang kaklase. Isa yan sa mga pinakamagagaling na farmer na na-feature dito sa agribusiness. At kasama siya, naki-celebrate siya doon sa countdown ng 1 million subscribers ng agribusiness. Nung nag-live kami, andun din siya. Miguel, thank you so much. Maraming salamat din Sir Buddy sa kayo sa mga inspirasyon ng mga bagong generation ng farmers. Ang nakikita ko sa mga taniman niya sir, malalaki. Yung mga binibisita niyo eh. Sabi ko, uy, rin kaya ako dito. Kahit pa paano. Kaya nga, kulang ko na lang dito duyan. Sa ilalim ng puno. Pag sir, pag kunyari nagawa ko yung Airbnb, kayo una kong i-invite. Dun sa taas. Huwag mong isipin yung sobrang ganda ka agad. Actually, for lang friends and family. Actually, yung sisimbolan ko for friends and family lang. Pag may guest kami na friends and family, yung sila magsistay. Isa-isa start with one. Tapos pag nakaipon, gawa ka ulit. Kaya nga nag-i-imbak na kasi ng luya natin para pwede mag-withdraw sa lupa. Yun talaga sir, si Sir Jola. Mo kung papayag siya na. Nag-deliver lang sir dito yun, naka-tricycle. Mga 4 na sakong bimig ng luya. Ganun lang. Pa nag-deliver sa Maynila, naka-Pajero. I-deliver sa Divisoria, di ba? Simple lang buhay niya, pero pag kailangan niya ng mag-withdraw, hukay lang sila doon ng luya. Sige sir, kausapin ko si Sir Jola para ma-check. Dito lang yan sa bandang lagpas lang ng Tanay. Okay na, let's go na. Ang hirap talaga mag-spill. Kaya mahirap Hindi. Kita tayo sa 17. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.